Mainit ang sikat ng araw sa Rizal Park ngayong umaga ng Linggo, ngunit sa kabila ng liwanag tila may sariling mundong madilim at malamig si Adrian. Sa edad na 39 taglay niya ang lahat ng bagay na pinapangarap ng karamihan. Siya ang punong tagapamahala ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng konsultasyon sa Makati. Ang kanyang suot na mamahaling relo at ang tahi ng kanyang polo ay sapat na upang sabihin sa lahat na siya ay isang lalaking nasa tuktok ng tagumpay. Ngunit habang nakaupo siya sa isang mahabang upuang kahoy sa ilalim ng malalagong puno ng nara, hindi tagumpay ang nararamdaman niya. Ang tanging naroon ay isang malalim at nakabibinging katahimikan na hindi kayang punan ng anumang halaga ng salapi sa kanyang bangko. Pinagmamasdan ni Adrian ang paligid. May mga pamilyang naglalatag ng kumot sa damuhan upang magpiknik. May mga amang karga ang kanilang mga anak sa balikat habang tumatawa. May mga magkasintahang nagbabahagi ng isang baso ng palamig habang masayang nagkukwentuhan. Bawat tawa, bawat haplos at bawat sulyap ng mga taong naroon ay tila isang matulis na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Naitanong niya sa kanyang sarili, para kanino ba ang lahat ng paghihirap niya? Ang kanyang marangyang penthouse sa gitna ng syudad ay walang ibang laman, kundi ang mga gamit na walang buhay. Walang naghihintay sa kanya pag-uwi. Walang boses na tumatawag sa kanyang pangalan ng may pagmamahal. Ang tanging boses na naririnig niya ay ang utos ng kanyang amang si Salvador na walang ibang bukang bibig kundi ang pagpapalago ng kanilang yaman at ang pakikipag-alyansa sa pamilya ni Camille para sa negosyo. Huminga ng malalim si Adrian at ipinikit ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang lasapin ang simoy ng hangin, ngunit ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa mga gabing mag-isa siyang umiinom ng alak habang nakatingin sa mga ilaw ng Maynila mula sa kanyang bintana. Mawalang galang na po, mister. Isang maliit at malinaw na boses ang biglang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Idinilat ni Adrian ang kanyang mga mata at bahagyang nagulat. Sa harap niya ay nakatayo ang isang batang babae na sa tingin niya ay 6 na taong gulang pa lamang. Ang bata ay may suot na simpleng kulay rosas na bestida na bagaman luma na ay halatang malinis at maingat na nalabhan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatirintas at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kuryosidad. Hindi agad nakapagsalita si Adrian. Hindi siya sanay sa mga bata. Sa kanyang mundo ang mga tao ay laging may hinihinging pabor o may itinatagong agenda. Ngunit ang batang ito ay nakatitig lamang sa kanya nang may katapatan na matagal na niyang hindi nakikita sa mga matatanda. Nawawala ka ba, bata? Malumanay na tanong ni Adrian. Sinubukan niyang gawing hindi nakakatakot ang kanyang boses, isang bagay na bihirang gawin ng isang matigas na negosyante na tulad niya. Umiling ang bata. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa laylayan ng kanyang bestida, tila kumukuha ng lakas ng loob. Hindi po. Kasama ko po ang nanay ko pero nagpapahinga po siya doon sa kabilang upuan. Lumingon si Adrian sa direksyong itinuro ng bata, ngunit wala siyang nakitang sinuman na nakatingin sa kanila. Maraming tao sa parke at tila nakahanap ang bata ng pagkakataon na lumapit sa kanya nang hindi napapansin ng kanyang tagapangalaga. Ano ang kailangan mo sa akin? Muling tanong ni Adrian habang unti-unting lumalambot ang kanyang ekspresyon. Humakbang ng isa ang bata patungo sa kanya. Ang seryosong mukha nito ay tila nagdadala ng isang napakalaking lihim. Huminga ng malalim ang batang si Mia at sa isang tinig na punong-puno ng pag-asa, itinanong niya ang bagay na hindi kailanman inasahan ni Adrian. May asawa na po ba kayo, mister? Natigilan si Adrian. Kumurap-kurap ang kanyang mga mata, iniisip kung tama ba ang kanyang narinig o baka pinaglalaruan lamang siya ng kanyang pandinig. Sa loob ng maraming taon sa mundo ng negosyo, hinarap niya ang pinakamatitigas na kausap at ang pinakakomplikadong mga tanong tungkol sa stocks at investments, ngunit walang sino man ang nakapagpatigil ng kanyang mundo gaya ng tanong ng batang ito. Isang bahagyang matang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Adrian, isang ngiting hindi pilit, isang ngiting
hindi para sa kamera o para sa mga kliyente. Ito ay isang nangiting nanggagaling sa isang pusong matagal nang nakakandado. Wala maliit na bata. Malumanay na sagot ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya dahil sa hindi maipaliwanag na emosyon. Wala akong asawa. Sa sandaling marinig ang sagot pakiramdam ni Adrian ay gumaan ang paligid. Ang bata si Mia ay nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga ng ginhawa na tila ba ang sagot na yon ang pinakamagandang balitang naririnig niya sa buong buhay niya. Pumalakpak ang kanyang maliliit na kamay at isang malawak na ngiti ang nagliwanag sa kanyang mukha. Talaga po, sigurado po kayo. Paniniguro ni Mia habang bahagyang tumatalon sa tuwa. Tumango si Adrian, lalong nagtataka sa reaksyon ng bata. Oo, sigurado ako. Pero bakit mo itinanong, napakahalaga ba niyon para sa'yo? Yumuko ng bahagya si Mia at muling hinawakan ang kanyang bestida. Kasi po, sa school namin lahat ng mga kaklase ko ay may daddy. Sila ang naghahatid sa kanila, sila ang kalaro nila sa park pag linggo, at sila ang nagtatanggol sa kanila. Ako lang po ang wala. Tumitig si Mia kay Adrian ng may katapatan na tila ba binabasa ang kaloob-looban ng kanyang kaluluwa. Ang mga matang yun na puno ng kawalang malay ay nagparamdam kay Adrian ng isang klase ng pananagutan na hindi niya kailanman naramdaman sa harap ng kanyang mga board of directors. Kasi po narinig ko si Mama na umiyak kagabi habang kausap si Lola Pilar sa telepono. Pagpapatuloy ng bata, ang boses ay bahagyang humina. Sabi ni Mama, pagod na raw siya. Sabi niya, gusto niya rin daw ng makakasama sa buhay pero hindi raw siya papatol sa lalaking may asawa na. Dahil ang pagsira daw po ng pamilya ay isang malaking kasalanan sa Diyos. Napalunok si Adrian. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mia ay tila isang malakas na hampas sa kanyang konsensya. Naisip niya ang sarili niyang buhay puno ng karangyaan, ngunit walang kahit isang taong nagmamalasakit sa kanya, gaya ng pagmamalasakit ng batang ito sa kanyang ina. Nakita ko po kayo rito, na mag-isa lang, sabi muli ni Mia, habang ang isang maliit na ngiti ay muling sumilay sa kanyang mga labi. Mukha kayong mabait, at dahil wala kayong asawa, naisip ko na baka po pwede ninyong makilala ang mama ko. Hindi malaman ni Adrian kung siya ay tatawa o maiiyak. Ang inosenteng diskarte ng bata ay parehong nakakatawa at nakakadurog ng puso. Mia, napakabait mong bata, pero ang pagpili ng makakasama sa buhay ay hindi ganoon kadali. Malumanay niyang paliwanag. Ngunit bago pa man makasagot si Mia, isang boses ng babae ang narinig mula sa kalayuan puno ng takot at kaba. Mia, nasaan ka? Sabay na lumingon si Adrian at Mia sa direksyon ng boses. Isang babae ang mabilis na naglalakad patungo sa kanila. Siya ay si Joanna. Kahit sa malayo bakas, sa kanyang mukha ang pagod mula sa pagtatrabaho bilang isang mananahi, ngunit hindi nito maitatago ang kanyang likas na kagandahan. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo dahil sa hangin at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot na baka may nangyaring masama sa kanyang anak. Nang makita ni Joanna si Mia na kausap ang isang lalaking naka-Amerikana at halatang mayaman, mabilis siyang tumakbo at agad na hinila ang bata patalikod sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinititigan si Adrian ng may matinding pagdududa. Sino ho kayo? Ano ang ginagawa ninyo sa anak ko? Tanong ni Joanna, ang kanyang boses ay mataas at puno ng depensa. Tumayo si Adrian nang maayos itinaas ang kanyang mga kamay bilang tanda na wala siyang masamang intensyon. Sandali lang, Mrs. Hindi ko ho sinasaktan ng anak ninyo. Siya ho ang lumapit sa akin. Totoo po, Mama. Singit ni Mia habang pilit na kumakawala sa hawak ng ina. Mabait po si Mr. Adrian. Tinanong ko lang po siya kung may asawa na siya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Joanna sa narinig. Ang kanyang mukha na kanina ay maputla. Dahil sa takot ay biglang nagliyab sa matinding kahihiyan. Ang pamumula ay gumapang mula sa kanyang leeg hanggang sa kanyang mga pisngi.
Mia, ano ba ang mga itinatanong mo? Bulalas ni Joanna halos hindi makatingin ng diretso kay Adrian. Pasensya na ho, mister. Hindi ko ho alam kung bakit nagtatanong ng ganoon ang anak ko. Halika na Mia, uuwi na tayo. Ngunit bago pa man makahakbang palayo si Joanna, muling nagsalita si Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan na nagpatigil sa pag-alis ng mag-ina. Hindi ho kailangang humingi ng paumanhin, sabi ni Adrian habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Joanna. Sa totoo lang, ang tanong ng anak ninyo ang pinakamakatotohanang bagay na narinig ko sa loob ng mahabang panahon. Nagkatinginan ng dalawa. Sa gitna ng maingay na parke, tila tumigil ang mundo para kay Adrian at Joanna. Isang matagumpay na bilyonaryo at isang simpleng mananahi, dalawang taong nanggaling sa magkaibang mundo, ngunit pinagtagpo ng isang inosenteng tanong ng isang bata. Dito nagsimula ang isang ugnayan na hindi inaasahan ni Adrian. Ang kanyang puso, na dati ay kasing tigas ng bato, ay nagsimula nang makaramdam ng unang tibok ng pag-asa. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mag-ina na palayo, hindi niya alam na ang landas na kanyang tatahakin ay puno ng mga hadlang, lalo na mula sa kanyang sariling pamilya at sa mapait na nakaraan ni Joanna. Ito na ang simula ng pagbabago sa buhay ni Adrian, isang pagbabagong hindi mabibili ng pera, ngunit kayang ibigay ng isang pamilyang matagal na niyang hinahanap. Ang katahimikan sa loob ng penthouse ni Adrian sa Makati ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Ang mga dingding na gawa sa salamin ay nagpapakita ng nagniningning na mga ilaw ng syudad, ngunit sa loob ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioner. Humakbang si Adrian sa makintab na sahig na gawa sa mamahaling marmol, hawak ang isang baso ng alak na halos hindi pa nababawasan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa bintana. Isang lalaking nasa tuktok ng tagumpay, may suot na sutlang pantulog at nakatira sa isang bahay na ang halaga ay hindi kayang kitain ng isang karaniwang tao sa buong buhay nila. Ngunit sa likod ng marangyang anyong ito, isang malalim na hungkag ang nadarama niya. Ang tatlong silid tulugan sa kanyang palapag ay walang laman. Ang malawak na kusina ay bihirang makakita ng apoy. Ang bawat gamit ay nakapwesto ng perpekto, ngunit walang kaluluwa ang lugar na ito. Naalala niya si Mia. Ang maliliit na kamay nito, ang tapat na mga mata, at ang masakit na tanong nito tungkol sa kanyang pagiging binata. Naalala rin niya si Joanna, ang babaeng may mga matang puno ng pagod, ngunit bakas ang matinding paninindigan. Sa kabila ng luma nitong kasuotan, may dangal itong dala na hindi kayang bilhin ng anumang mamahaling alahas. Hindi maalis sa isipan ni Adrian ang paraan ng pagtingin ni Joanna sa kanya, punong-puno ng pagdududa at proteksyon para sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Adrian na ang kanyang pera at kapangyarihan ay walang silbi upang makuha ang tiwala ng isang tao. Samantala sa kabilang bahagi ng syudad, malayo sa mga nagniningning na tore ng Makati, matatagpuan ang isang maliit at siksik na eskinita sa Tondo. Dito ang ingay ng mga sasakyan at ang boses ng mga nagtitinda sa gabi ang nagsisilbing musika sa paligid. Sa loob ng isang maliit na silid na nagsisilbing sala-kusina at tulugan nakaupo si Joanna sa harap ng kanyang lumang makina. Ang paulit-ulit na tunog ng karayom na mabilis na tumatama sa tela ang tanging maririnig sa loob. Bahagyang madilim ang paligid, tanging ang isang maliit na bombilya sa itaas ng kanyang ulo ang nagbibigay ng liwanag sa kanyang ginagawa. Kailangan ko itong matapos bago mag-umaga. Bulong ni Joanna sa kanyang sarili. Pinunasan niya ang butil ng pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang braso. Ang kanyang mga daliri ay may maliliit na sugat at mga bakas ng tusok mula sa matutulis na karayom, ngunit hindi niya ito ininda. Para kay Joanna, ang bawat tahi ay katumbas ng pagkain sa hapag at ng kinabukasan ni Mia. Sa kabilang sulok ng silid sa isang manipis na kutsyon, mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Ang mukha ng bata ay napakaamo malayo sa mga pagsubok na kinakaharap ng kanyang ina araw-araw. Dahan-dahang tumayo si Joanna
upang ayusin ang kumot ni Mia. Hinaplos niya ang buhok ng bata at naalala ang nangyari sa parke kaninang umaga. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Sana ay hindi na tayo muling magkita, Mr. Adrian. Bulong niya sa hangin. Natatakot siya. Natatakot siyang baka ang presensya ng isang lalaking tulad ni Adrian ay magdala lamang ng panibagong gulo o sakit sa puso, gaya ng ginawa ng ama ni Mia 6 na taon na ang nakalilipas. Alam ni Joanna na ang mga taong nasa itaas ay bihirang tumingin sa mga nasa ibaba nang walang kapalit. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Pilar, ang kanyang matapat na kapitbahay na itinuturing na niyang pangalawang ina. May dala itong mainit na pandesal na nakabalot sa papel. Hiya, magpahinga ka na muna. Kanina ka pa dyan sa makina mo. Malumanay na, sabi ni Pilar habang inilalapag ang pagkain sa maliit na mesa. Kailangan ko po itong matapos, Aling Pilar. May customer na kukuha nito bukas ng umaga. Sagot ni Joanna habang pilit nang umingiti. Umupo si Pilar sa tabi niya at tiningnan ang natutulog na si Mia. Nabanggit sa akin ng bata ang tungkol sa lalaki sa parke. Mukhang seryoso ang anak mo, Joanna. Sinabi niyang gusto raw niyang magkaroon ng daddy na kamukha ng lalaki. Biglang huminto si Joanna sa kanyang ginagawa. Ang kanyang puso ay kumurot sa sakit. Alam niyo naman ang paninindigan ko, Aling Pilar. Sapat na kaming dalawa ni Mia. Ayaw ko nang umasa pa sa kahit kanino, lalo na sa isang bilyonaryo na walang ibang alam kundi ang magpalago ng pera. Ngunit hindi habang buhay ay magiging bata si Mia, paalala ni Pilar. Kailangan din ng bata ng proteksyon at pagmamahal ng isang ama. At ikaw, kailangan mo rin ng katuwang sa buhay. Umiling si Joanna. Ang proteksyon ay ako mismo ang magbibigay sa kanya. Hindi ko hahayaang masaktan si Mia gaya ng pagkakasakit ko noon. Habang nag-uusap ang dalawa, muli tayong bumalik sa marangyang mundo ni Adrian. Ang katahimikan sa kanyang penthouse ay nabasag nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan ng tumatawag, naging seryoso ang kanyang muka. Ang kanyang ama, si Salvador. Adrian. Ang boses ng matanda ay matigas at punong-puno ng awtoridad. Huwag mong kalilimutan ang hapunan bukas kasama ang pamilya ni Camille. Mahalaga ang pagsasanib na ito para sa ating kumpanya sa susunod na quarter. Napakuyom ang palad ni Adrian. Panegosyo na naman ba? Wala na bang ibang mahalagang bagay kundi ang mga kontrata at shares? Ang apelyido natin ang pinakamahalagang bagay, Adrian. At ang pagpapakasal mo kay Camille ang titiyak na mananatili tayong nasa tuktok. Huwag kang mag-isip ng kahit anong kalokohan. Malamig na tugon ni Salvador bago nito pinutol ang tawag. Inihagis ni Adrian ang kanyang telepono sa malambot na sofa. Pakiramdam niya ay isa siyang ibon sa loob ng gintong kulungan. Ang lahat ng mayroon siya ay bunga ng utos at plano ng kanyang ama. Wala siyang kalayaan. Muli siyang lumapit sa bintana at tumingin sa labas. Sa kabilang dako ng mga ilaw, nandoon ang isang simpleng mananahi at ang isang batang nagtanong sa kanya kung may asawa na siya. Sa gitna ng lahat ng yaman niya, ang tanging bagay na gusto niyang gawin ay ang bumalik sa parkeng iyon. Binuksan ni Adrian ang kanyang laptop at mabilis na naghahanap ng isang bagay. Pagkatapos ng ilang sandali, isang larawan ng isang maliit na bisikleta na kulay rosas ang lumabas sa screen. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, isang desisyong alam niyang magpapagalit sa kanyang ama, ngunit magdadala ng kulay sa kanyang madilim na mundo. Babalik ako sa Linggo. Pangako niya sa kanyang sarili. At sa pagkakataong ito, hindi lang ako basta uupo at manonood. Ang kabanatang ito ay nagtatapos sa dalawang pusong naglalaban sa pagitan ng takot at pagnanais. Si Joanna ay pilit na nagsasara ng pintuan ng kanyang puso upang protektahan ang kanyang anak, habang si Adrian naman ay unti-unti nang humahanap ng susi upang buksan ang pintuang matagal na niyang kinalimutan.
Sumapit ang muling umaga ng linggo. Sa loob ng nagdaang 6 na araw, tila hindi mapakali si Adrian. Ang kanyang mga pulong sa opisina at ang mga gabing kasama ang mga kasosyo sa negosyo ay naging parang mga anino lamang. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang mukha ng batang si Mia at ang matapang na titig ni Joanna. Maaga siyang dumating sa Rizal Park. Hindi siya nakasuot ng kanyang karaniwang Amerikana. Pinili niya ang isang simpleng puting polo at pantalong maong upang hindi masyadong agaw atensyon. Bagaman ang kanyang tindig ay sapat na upang malaman ng sinuman na siya ay hindi karaniwang tao. Nakaupo siya sa parehong bangko naghihintay habang ang kanyang puso ay tumitibok. Nang may hindi maipaliwanag na kaba. Makalipas ang halos 1 oras nakita niya sila. Naglalakad ang mag-ina sa ilalim ng init ng araw. Si Mia ay masayang tumatalon-talon habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Si Joanna naman ay may bitbit na maliit na bag, marahil ay naglalaman ng kanilang tubig at kaunting merienda. Nang makita ni Mia si Adrian, biglang kumalas ang bata sa hawak ng ina at mabilis na tumakbo patungo sa kanya. "Mr. Adrian, narito po kayo." Sigaw ni Mia habang may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Agad na tumayo si Adrian at sinalubong ang bata. "Magandang umaga, Mia. Sabi ko sa iyo babalik ako, hindi ba?" Humabol si Joanna na humihingal ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng pag-aalala at pagdududa nang makita ang kanyang anak na malapit na naman sa bilyonaryong ito. Mabilis niyang kinuha ang balikat ni Mia at marahang hinila ang bata patungo sa kanyang tabi. "Mia, huwag kang basta-basta tumatakbo. Nakakaabala tayo sa tao." Paalala ni Joanna, bagaman ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Adrian. "Hindi ho kayo nakakaabala, Joanna." Malumanay na sabi ni Adrian. "Sa katunayan, kanina ko pa kayo hinihintay." Bahagyang nangunot ang noo ni Joanna. "Bakit ho? May kailangan ba kayo sa amin?" Kung tungkol ito sa mga itinanong ni Mia noong nakaraang linggo, humihingi na ho ako ng paumanhin. Bata lang ho siya, hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Umiling si Adrian. "Wala kayong dapat ihingi ng paumanhin. Gusto ko lang sanang makipag-usap ng maayos. Gusto ko ring malaman kung kumusta kayo." Napansin ni Adrian ang mga kamay ni Joanna. Kahit na maayos ang pagkakalinis ng mga ito, bakas ang mga gasgas at ang pamamaga ng mga daliri dahil sa walang tigil na pananahi. Isang pakiramdam ng paghanga at awa ang humaplos sa puso ni Adrian. Nakikita niya sa babaeng ito ang isang klase ng lakas na hindi kailanman matatagpuan sa mga taong nakapaligid sa kanya sa Makati. "Mabuti ho kami, Mr. Adrian. Gaya ng nakikita ninyo, masaya kaming namumuhay ng simple." Matigas na sagot ni Joanna. "Hindi namin kailangan ng anumang atensyon mula sa mga taong katulad ninyo. Bakit tila may galit kayo sa akin?" Tanong ni Adrian, ang kanyang tinig ay puno ng kuryosidad. "Hindi pa nga tayo ganap na magkakilala, ngunit tila itinuturing ninyo na akong kaaway." Huminga ng malalim si Joanna. "Dahil alam ko kung paano gumalaw ang mundo ninyo. Ang mga taong mayaman ay laging may pakay. Kung hindi ninyo kami gagamitin para sa inyong imahe, baka ginagawa ninyo lang kaming pampalipas oras dahil nababagot kayo sa inyong marangyang buhay. Ayaw kong maging laruan mo ang anak ko." Nagulat si Adrian sa diretsahang salita ni Joanna. Ngunit sa halip na magalit, lalo siyang naging interesado. Inabot niya ang kanyang bulsa at kinuha ang kanyang business card. Ito ay isang eleganteng card na may nakasulat na gintong letra. "Hindi ako narito para paglaruan kayo." Seryosong sabi ni Adrian habang iniaabot ang card. "Isa akong negosyante, Joanna. Kung sakaling kailanganin ninyo ng trabaho na mas maayos o kung may kailangan kayo para sa pag-aaral ni Mia, huwag kayong mag-atubiling tawagan ako. Gusto ko lang tumulong." Tinitigan ni Joanna ang card sa kamay ni Adrian, ngunit hindi niya ito tinanggap. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding pride at dignidad. "Mr. Adrian, mukha ba kaming namamalimos sa inyo?" Ang boses ni Joanna ay gumaralgal sa emosyon. "Maaring wala kaming malaking bahay o mamahaling sasakyan, pero ang bawat butil ng kanin na kinakain namin
ay galing sa sarili kong pawis. Hindi namin kailangan ng inyong limos. Hindi ito limos, Joanna. Ito ay alok ng pagkakaibigan. Ang pagkakaibigan sa pagitan ng agila at ng langgam ay hindi kailanman magiging pantay, putol ni Joanna sa kanyang sinasabi. Ang tulong mo ay may kapalit na utang na loob na hindi namin kayang bayaran. Kaya pakiusap, mister. Iwanan mo na kami ng tahimik. Hinarap ni Joanna si Mia at muling hinawakan ang kamay ng bata. Halika na, Mia. Doon tayo sa kabilang bahagi ng parke maglaro. Pero mama, si Mr. Adrian. Ang munting tinig ni Mia ay puno ng lungkot. Mia, makinig ka sa akin. Ang boses ni Joanna ay naging strikto, ngunit may halong sakit. Hindi natin sila kapareho. Huwag kang masasanay sa mga bagay na hindi naman para sa atin. Pinanood ni Adrian ang pag-alis ng mag-ina. Nakatayo lang siya roon, hawak pa rin ang business card na tinanggihan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Adrian ang isang matining sampal ng katotohanan. Ang kanyang pera, na akala niya ay kayang ayusin ng lahat, ay naging hadlang pa upang mapalapit sa mga taong tunay na nagpatibok ng kanyang puso. Ang hangin sa parke ay tila naging mas malamig. Tumingin si Adrian sa langit at napagtanto na ang pagbubukas ng pintuan ng puso ni Joanna ay magiging mas mahirap kaysa sa anumang malaking deal na kanyang pinasukan. Ngunit sa kabila nito, isang matinding determinasyon ang nabuo sa kanya. Hindi ako susuko, Joanna. Bulong ni Adrian sa kanyang sarili habang maingat na ibinabalik ang card sa kanyang bulsa. Dahil sa likod ng galit mo nakikita ko ang isang pusong nagnanais din na mahalin at protektahan. Habang naglalakad palayo si Joanna, mabilis niyang pinunasan ang isang luhang pilit na kumakawala sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit siya nasasaktan, ngunit isa lang ang sigurado. Ang pagdating ni Adrian ay naging isang malaking banta sa tahimik at simpleng mundo na pilit niyang binuo para sa kanyang anak. Ang gabi sa mansyon ng mga De Vega sa Forbes Park ay kasing lamig ng yelo sa kabila ng marangyang palamuti at naglalakihang mga chandelier. Nakaupo si Adrian sa dulo ng isang mahabang hapagkainan na gawa sa mahogany habang sa kabilang dulo ay naroon ang kanyang ama, si Salvador. Ang tunog lamang ng kubyertos na tumatama sa porselana ang maririnig sa loob ng silid. Nabalitaan ko na madalas kang pumupunta sa Rizal Park nitong mga nakaraang linggo, Adrian. Basag ni Salvador sa katahimikan. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng awtoridad, ang uri ng boses na nagpapatigil sa paghinga ng kanyang mga empleyado. Hindi nag-angat ng tingin si Adrian. Nagpapalipas lang ako ng oras pa. Kailangan ko rin ng sariwang hangin sa labas ng opisina. Ibinaba ni Salvador ang kanyang tinidor nang may diin. Sariwang hangin o naghahanap ka ng dahilan para takasan ang obligasyon mo kay Camille. Ang pamilya nila ay naghihintay na ng formal na anunsyo ng inyong pagpapakasal. Ang pagsasama ng ating mga korporasyon ang titiyak na walang sino man sa Asia ang makakatalo sa atin. Hindi ako isang produkto na pwedeng emerge sa ibang kumpanya pa. Mahinahong sagot ni Adrian bagaman bakas ang pait sa kanyang boses. May sarili akong buhay. Ang buhay mo ay pag-aari ng apelyidong De Vega. Bulyaw ni Salvador dahilan upang mapahinto ang mga katulong na malapit sa kanila. Huwag mong sayangin ang panahon mo sa mga walang kwentang bagay. Ayaw kong makarinig ng kahit anong balita na nakikipag-usap ka sa mga taong hindi natin ka-level. Tandaan mo ang iyong posisyon. Tumayo si Adrian nang hindi tinatapos ang kanyang pagkain. Ang bawat salita ng kanyang ama ay parang kadena na lalong humihigpit sa kanyang leeg. Iniwan niya ang silid nang walang paalam dala ang bigat ng isang mundong tinitingala ng lahat. Ngunit para sa kanya ay isang kulungan. Samantala, sa siksik na bahagi ng tondo ang gabi, ay buhay na buhay sa kabila ng kahirapan. Sa loob ng maliit na bahay ni Joanna ang usok mula sa mainit na kape ay humahalo sa amoy ng telang bagong tabas. Nakaupo siya sa kanyang makina, ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi gumagalaw ang kanyang mga kamay. Joanna Hija, malalim yata ang iniisip mo, puna ni Aling Pilar habang nagtutupi ng mga damit ni Mia sa tabi. Huminga ng malalim si Joanna at isinandal ang kanyang likod sa upuan. Natatakot po ako, Aling Pilar. Ang lalaking yon, si Adrian. Bakit ba ayaw niyang kaming tantanan? Noong huli kaming nagkita sa parke, may kung anong kaba sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Tumingin si Aling Pilar sa kanya ng may pag-unawa. Natatakot ka ba sa kanya o natatakot ka dahil baka maging katulad siya ng tatay ni Mia? Tila tinusok ng karayom ang puso ni Joanna sa tanong na yon. Ang anino ng nakaraan ay biglang nagpakita sa kanyang isipan. 6 na taon na ang nakalilipas, naniwala rin siya sa matatamis na salita ng isang lalaking mayaman. Isang anak mayaman na nangako ng langit at bituin, ngunit nang malaman nitong nagdadalang tao si Joanna ay biglang naglaho na parang bula. Iniwan siya nito sa gitna ng kahihiyan at kahirapan habang ang pamilya nito ay binayaran ang lahat upang patahimikin siya. Pare-pareho lang silang mga mayayaman, Aling Pilar. Galit na bulong ni Joanna habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang tingin nila sa amin ay katuwaan lang, isang laro. Para sa kanila ang pumasok sa buhay ng mga tulad natin at kapag nagsawa na sila, itatapon nila kami na parang basahan. Hindi ko hahayaang maranasan yon ni Mia. Ngunit nakikita ko ang bata Joanna. Uhaw siya sa pagmamahal ng isang ama. Seryosong sabi ni Aling Pilar. At sa tingin ko, hindi naman masama ang intensyon ni Adrian. Nakita ko kung paano niya tingnan ang anak mo. May katapatan sa kanyang mga mata. Ang katapatan ay pwedeng mabili, pero ang sakit ng pag-iwan ay hindi kailanman mabubura. Sagot ni Joanna, mas mabuti nang mag-isa kaming dalawa kaysa umasa sa isang taong hinding-hindi kami matatanggap sa tunay niyang mundo. Kahit anong pilit ni Joanna na burahin si Adrian, sa kanyang isipan hindi niya magawa. Ang bawat sulyap nito, ang malumanay nitong boses, at ang paraan ng pagtatanggol nito sa sarili ay tila isang awit na paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang pandinig. Sa kabilang dako sa loob ng kanyang penthouse, hindi rin makatulog si Adrian. Nakatitig siya sa isang shopping website sa kanyang computer. Isang kulay rosas na bisikleta ang nasa screen, may mga maliliit na basket at makukulay na disenyo sa gulong. Naalala niya ang sinabi ni Mia tungkol sa pagnanais nitong matutong magbisikleta gaya ng ibang mga bata sa paaralan. Gagawin ko ang lahat para makuha ang tiwala mo, Joanna. Bulong ni Adrian sa dilim. Hindi man niya alam kung paano pagsasamahin ang dalawang magkaibang mundo, isang bagay. Ang sigurado, sa darating na linggo, babalik siya sa parke. Dala niya ang isang regalo na hindi lang basta material na bagay, kundi isang simbolo ng kanyang pangako na hindi siya gaya ng mga lalaking nanakit sa kanya noon. Ang kabanatang ito ay nagtatapos sa 2 pusong kapwa. May sugat, ang isa ay sugat mula sa isang malupit na ama at ang isa ay sugat mula sa isang mapait na pag-ibig. Sa gitna ng dilim ang susunod na linggo, ang magsisilbing liwanag na susubok kung ang pintuan ng puso ay mananatiling sarado o dahan-dahang magbubukas. Ang sikat ng araw ngayong umaga ay tila mas masigla kaysa sa mga nakaraang linggo. Sa loob ng Rizal Park ang amoy ng sariwang damo at ang huni ng mga ibon ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Ngunit para kay Adrian ang umagang ito ay puno ng tensyon. Isang itim na sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada at mula rito ay ibinaba ng kanyang driver ang isang bagay na nakabalot sa malaking plastik. Isang kulay rosas na bisikleta. Mayroon itong maliliit na bulaklak sa basket at makukulay na palawit sa hawakan. Nang makita ni Mia ang bisikleta mula sa malayo, hindi na napigilan ng bata ang kanyang sarili. Kumawala siya sa hawak ni Joanna at tumakbo patungo kay Adrian. Isang malakas na tili ng kagalakan ang umalingaw-ngaw sa paligid. Mr. Adrian, para sa akin po ba yan? Sigaw ni Mia, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ngumiti si Adrian at lumuhod upang mapantayan ang bata. Oo, Mia.
Sabi mo gusto mong matutong magbisikleta, hindi ba ito ang gagamitin natin? Ngunit sa likod ni Mia lumapit si Joanna na may madilim na mukha. Ang kanyang mga bisig ay nakakrus sa kanyang dibdib, isang pamilyar na depensa laban sa anumang bagay na sa tingin niya ay banta sa kanilang simpleng buhay. Adrian, ano ito? Tanong ni Joanna, ang kanyang boses ay seryoso. Sabi ko naman sa'yo, hindi kami tumatanggap ng mga mamahaling regalo. Hindi ko kayang bayaran yan. Tumayo si Adrian at hinarap si Joanna ng may katapatan. Hindi mo kailangang bayaran ito, Joanna. Hindi ito regalo para sa'yo, kundi isang kagamitan para matuto si Mia. At huwag kang mag-alala, hindi ito galing sa korporasyon. Binili ko ito gamit ang sarili kong ipon bilang isang kaibigan. Kaibigan? Pag-uulit ni Joanna, tila sinusuri ang bawat titik ng salitang iyon. Pagbigyan mo na ako, Joanna. Pakiusap ni Adrian. Hayaan mong ako ang humawak sa likod ng bisikleta habang nag-aaral siya. Gusto ko lang makitang masaya ang bata. Tumingin si Joanna kay Mia na ngayon ay masayang hinahaplos ang manibela ng bisikleta. Nakita niya ang pambihirang ligaya sa mukha ng kanyang anak, isang ligayang hindi niya kayang ibigay dahil sa kawalan ng oras at pera. Sa huli dahan-dahang tumango si Joanna. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya bilang tanda ng pagsuko. Sa sumunod na 2 oras ang parke ay naging saksi sa isang pambihirang tagpo. Ang bilyonaryong si Adrian, na sanay sa mga malalamig na boardroom, ay pawis na pawis habang tumatakbo sa tabi ni Mia. Hawak-hawak niya ang likod ng upuan ng bisikleta habang si Mia naman ay pilit na nagbabalanse at pumapadyak ng mabilis. Huwag kang bibitiw, Daddy Adrian. Sigaw ni Mia sa gitna ng kanyang kaba at tuwa. Natigilan si Adrian sa itinawag sa kanya ng bata, ngunit hindi niya hinayaang makaapekto ito sa kanyang pag-alalay. Mula sa malayo nakaupo si Joanna sa ilalim ng puno ng nara, pinagmamasdan ng dalawa. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na pilit niyang itinago. Nakikita niya ang pag-iingat ni Adrian kay Mia, ang pagtitiyaga nito sa bawat pagkadapa ng bata at ang tunay na tawa na lumalabas sa mga labi ng lalaki. Nang mapagod ang dalawa, nagpahinga sila sa isang mahabang bangko. Bumili si Adrian ng 3 baso ng sorbetes na kulay dilaw lemon ice cream, ang paborito ni Mia. Salamat, Adrian, mahinang sabi ni Joanna habang kinakain ang kanyang sorbetes. Hindi ko akalain na magagawa mo ang lahat ng ito para sa amin. Gagawin ko ang lahat para sa isang taong mahalaga sa akin, Joanna. Sagot ni Adrian, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim kay Joanna. At simula nang makilala ko kayo, naging makulay ang mundo ko, na dati ay puro itim at puti lang. Muntik nang mabitawan ni Joanna ang kanyang kutsara. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng hindi maipaliwanag na kuryente. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol. Sa hindi kalayuan sa loob ng isang marangyang itim na sedan na nakaparada sa gilid ng kalsada, may isang pares ng matang nag-apoy sa galit. Si Camille. Ang kanyang mga kuko na kulay dugo ay mahigpit na nakahawak sa manibela habang pinagmamasdan ang masayang tagpo ni na Adrian at Joanna. Kaya pala wala ka sa ating mga appointment, Adrian? Bulong ni Camille, ang kanyang boses ay puno ng poot. Dahil lang pala sa isang mananahi at sa kanyang anak, hindi ko hahayaang sirain ng mga hampas lupang ito ang mga plano ko. Kinuha ni Camille ang kanyang cellphone at mabilis na kumuha ng litrato ni na Adrian, Joanna at Mia na tila isang masayang pamilya. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya kung kanino ipapadala ang mga litratong ito, kay Salvador. Magpakasaya na kayo ngayon, sabi ni Camille, habang mabilis na pinaandar ang kanyang sasakyan palayo sa parke. Dahil sisiguraduhin kong ang susunod ninyong pagkikita ay puno na ng luha. Sa loob ng parke, walang kamalay-malay si Adrian sa panganib na paparating. Ang tanging alam niya ay masaya siya, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang pintuan ng puso ni Joanna ay dahan-dahan nang bumubukas para sa kanya. Ngunit ang hindi niya alam, ang anino ng kanyang marangyang mundo ay nakasunod na sa kanila
handang lamunin ang maliit na liwanag na kanilang binuo. Ang amoy ng siksik na eskinita sa tondo ay halo-halong usok ng mga sasakyan at tuyong tela. Ngunit para kay Joanna, ito ang amoy ng kanyang pagsisikap. Sa loob ng kanyang maliit na patahian, abala siya sa pagtatapos ng isang bestida para sa isang customer. Ang tunog ng kanyang makinang dipadyak ay tila isang mabilis na tibok ng puso na sumasabay sa kanyang pagmamadali. Mama, tignan mo po, maayos na ang pagkakalagay ko ng mga laso. Masayang tawag ni Mia habang ipinapakita ang kanyang bagong bisikleta na nakaparada sa sulok ng silid. Ngumiti si Joanna ngunit ang nangiting iyon ay biglang napawi ng isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang maliit na pintuan. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse ay naging hudyat ng isang hindi inaasahang bagyo. Pumasok sa silid ang isang babaeng tila nanggaling sa ibang planeta. Si Camille. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang damit na hapit sa katawan at ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong ay tila tumutusok sa maruming sahig ng bahay ni Joanna. Ang kanyang mahal na pabango ay agad na lumamon sa amoy ng lumang tela sa silid, isang amoy na nakakasuffocate para kay Joanna. So ito pala ang pinagkakaabalahan ni Adrian. Panimula ni Camille habang tinitignan ang paligid ng may matinding pandidiri. Kinuha niya ang kanyang mamahaling panyo at ipinatong sa kanyang ilong. Mas masahol pa pala ito sa iniisip ko. Amoy kahirapan at desperasyon. Tumayo si Joanna, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang apron. Sino po sila? At ano ang kailangan ninyo sa bahay ko? Hindi sumagot si Camille. Sa halip lumapit siya sa lamesa kung saan nakapatong ang bestidang tinatahi ni Joanna. Dinampot niya ito gamit ang dalawang daliri at tinitigan ng may pangungutya. Ito ba? Ito ba ang ipinapalit ni Adrian sa mga business meeting namin? Isang pirasong basahan na tinahi sa isang maduming sulok. Sa isang biglaang galaw, binitawan ni Camille ang tela sa sahig at sadyang inapakan ito gamit ang kanyang sapatos. "Huwag!" sigaw ni Joanna habang mabilis na lumalapit upang kunin ang damit. "Pinaghirapan ko yan. May customer na magbabayad niyan para sa pagkain namin." Tumawa ng mapait si Camille. "Pagkain pera. Iyan lang naman ang habol mo kay Adrian, hindi ba?" Kinuha ni Camille mula sa kanyang mamahaling bag ang isang makapal na sobrang kulay kape. Inihagis niya ito ng malakas sa mukha ni Joanna, dahilan upang magkalat ang mga sari-saring tig-1,000 piso sa sahig. "Yan, kunin mo ang perang iyan at lumayo ka kay Adrian." Bulyaw ni Camille, ang kanyang boses ay puno ng puot. "Huwag mong gamitin ang anak mo para akitin ang isang lalaking hinding-hindi mo mapapantayan. Isang mananahi ka lang, Joanna, isang basura sa gitna ng marangyang mundo ni Adrian." Nanginginig ang buong katawan ni Joanna. Hindi siya kumilos upang pulutin ang pera. Sa halip tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Camille, mga matang puno ng dignidad sa kabila ng pang-aapi. "Maaring mahirap lang ako pero hindi ko ibinebenta ang dangal ko." Mahinahon, ngunit madiing sabi ni Joanna. "Umalis ka na rito. Hindi namin kailangan ang pera mo at mas lalong hindi namin kailangan ang lason mo. Aba, lumalaban ka pa." Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Camille, isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Joanna ang umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Ang sampal na yon ay napakalakas, kaya bahagyang napalingon ang ulo ni Joanna sa tindi ng impact. "Mama!" sigaw ni Mia na kanina pa nakatago sa gilid ang kanyang mga mata ay puno na ng luha. Dito na sumabog ang galit ni Joanna. Hindi siya gaganti ng sampal dahil mas mataas siya sa antas ni Camille, ngunit hindi rin siya papayag na tapakan ang kanyang pagkatao sa harap ng kanyang anak. Dinampot ni Joanna ang isang baso ng malamig na tubig na nasa ibabaw ng kanyang makina at walang pag-aalinlangang isinaboy ito sa mukha ni Camille. "Umalis ka na rito." Sigaw ni Joanna, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. "Ngayon din, huwag mo nang hintayin na ipahiya kita sa harap ng mga kapitbahay ko.
Nabigla si Camille. Ang kanyang maayos na makeup ay nagkalat sa kanyang mukha at ang kanyang mahal na buhok ay basang-basa. Pagsisisihan mo ito, sisiguraduhin kong sa kalsada kayo pupulutin ng anak mo. Padabog na lumabas si Camille, ang kanyang mga takong ay mabilis na tumunog palayo hanggang sa marinig ang malakas na pagpaharurot ng kanyang sasakyan. Nang mawala ang ingay, biglang nanghina ang mga tuhod ni Joanna. Napaupo siya sa sahig habang yakap-yakap ang umiiyak na si Mia. Pinagmasdan niya ang mga perang nakakalat sa paligid, ang perang tila isang insulto sa bawat oras ng kanyang pagtatrabaho. "Mama, okay ka lang po ba?" Tanong ni Mia habang hinahaplos ang namumulang pisngi ng ina. Hindi nakasagot si Joanna. Ang sakit ng sampal ay unti-unti nang nawawala, ngunit ang sakit ng katotohanan ay lalong tumitindi. Ngayon niya napatunayan ang kanyang kinatatakutan. Ang mundo ni Adrian ay punong-puno ng mga taong handang pumatay ng dangal para lamang sa kapangyarihan. "Kailangan nating lumayo, Mia," bulong ni Joanna sa gitna ng kanyang mga luha. "Hindi tayo para sa kanya. Kailangan nating isara ang pintuan bago pa tuluyang mawasak ang buhay natin." Sa gabing iyon, habang hinihintay ni Adrian ang isang mensahe mula kay Joanna na hinding-hindi darating, hindi niya alam na ang kanyang mundo ang mismong naging dahilan upang muling magkandado ang puso ng babaeng sinisimulan na niyang mahalin. Ang linggong ito ay hindi katulad ng mga nauna. Ang langit sa ibabaw ng Rizal Park ay madilim, tila nakikiramay sa bigat ng damdamin na dala ni Adrian. 3 oras na siyang naghihintay sa kanilang paboritong bangko sa ilalim ng puno ng narang, ngunit walang anino nina Joanna at Mia na dumating. Ang kulay rosas na bisikleta na dala niya para sa susunod na leksyon ni Mia ay nananatiling nakasandal sa punong malamig at malungkot. Sinubukan ni Adrian na tawagan ang numero ni Joanna ng paulit-ulit, ngunit ang tanging sumasagot ay ang mekanikal na boses ng operator na nagsasabing hindi maabot ang numero. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. Hindi ito ang karaniwang Joanna. Alam niyang may nangyaring masama. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Adrian. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan patungo sa masikip na mga kalsada ng tondo. Sa tulong ng impormasyong nakuha niya noon sa kanyang mga tauhan, nahanap niya ang maliit na eskinita kung saan nakatira si Joanna. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay tila isang malaking sugat sa gitna ng mga barong-barong at naglilipan ng mga tao sa palengke. Ang mga mata ng mga tao ay nakatuon sa kanya, ngunit wala siyang pakialam. Bumaba siya at mabilis na naglakad patungo sa maliit na patahian ni Joanna. Doon nakita niya si Aling Pilar na nagwawalis sa tapat. "Nasaan po si Joanna?" hingal na tanong ni Adrian. Tiningnan siya ni Aling Pilar nang may halong lungkot at galit. "Umalis ka na, Mr. Adrian. Hindi ba sapat ang ginawa ng babaeng kasama mo nung isang araw? Pinahiya niyo na si Joanna, sinampal at tinapakan ang kanyang pagkatao. Ano pa ang kailangan niyo?" Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Adrian sa narinig. "Sinampal anong babae? Si Camille po ba? Hindi ko alam ang pangalan niya, pero halatang kauri niyo siya." Matigas na sagot ni Aling Pilar. Nasa loob si Joanna, pero ayaw niyang makipag-usap kahit kanino. "Pakiusap, kung may kaunting awa ka pa sa kanila, iwanan mo na sila." Hindi nakinig si Adrian. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob ng maliit na silid. Doon nakita niya si Joanna na nakatalikod abala sa pag-aayos ng mga tumpok ng tela. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nanginginig. Sa gilid nakaupo si Mia na may mga matang mugto sa kaiiyak. "Joanna." Tawag ni Adrian ng boses ay puno ng pagsisisi. Mabilis na humarap si Joanna. Nang makita niya si Adrian, ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng galit at puot. Namumula pa rin ang bahagi ng kanyang pisngi kung saan siya sinampal ni Camille. "Ano pang ginagawa mo rito?" sigaw ni Joanna. Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahampas kay Adrian. "Hindi ba malinaw ang sinabi ng babae mo na basura lang kami, na ginagamit lang kita?" "Joanna, maniwala ka. Wala akong alam sa ginawa ni Camille.
Patawarin mo ako. Patawad. Tumawa ng mapait si Joanna habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Ang patawad mo ba ay kayang burahin ang kahihiyang naramdaman ko sa harap ng anak ko? Ang patawad mo ba ay kayang linisin ang telang inapakan ng sapatos ng babaeng iyon? Ang pera niyo, Adrian, ay hindi kailanman kayang bumili ng respeto. Lumapit si Adrian. Adrian balak sanang hawakan ang mga kamay ni Joanna, ngunit mabilis itong lumayo at kinuha ang isang gunting na nasa lamesa. Huwag kang lalapit. Babala ni Joanna, ang boses ay gumaralgal sa emosyon. Simula ngayong araw, kinalilimutan ko na ang lahat ng linggong magkasama tayo. Ituring mo na lang na isang panaginip ang lahat. Bumalik ka na sa mundo mo, sa mga taong kauri mo. Joanna, mahal kita, mahal ko kayo ni Mia. Sigaw ni Adrian, ang kanyang tinig ay nanginginig din sa sakit. Hindi sapat ang mahal, Adrian. Tugon ni Joanna. Ang mahal ay hindi makakapagpabago sa katotohanang ang tatay mo ay si Salvador de Vega at ang mapapangasawa mo ay si Camille. Kami ni Mia. Kami lang ang magiging mantsa sa malinis ninyong pangalan. Ayaw ko nang gambalain niyo pa kami. Pakiusap. Lumabas ka na. Tumingin si Adrian kay Mia, umaasang makakakuha ng suporta mula sa bata. Ngunit maging si Mia ay yumuko at lalong umiyak. Ramdam ng bata ang sakit na dinaranas ng kanyang ina. Nanghihina ang mga tuhod ni Adrian habang dahan-dahang lumalabas ng pintuan. Ang bawat hakbang niya palayo sa patahian ay tila pagtalikod sa tanging liwanag na nakita niya sa loob ng maraming taon. Paglabas niya sa kalsada, biglang bumuhos ang malakas na ulan, tila sumasabay sa kanyang pighati. Tumayo si Adrian sa gitna ng ulan, basang-basa ang kanyang mamahaling polo habang pinagmamasdan ang nagdidilim na eskinita. Sa loob ng kanyang puso, isang apoy ng galit ang nagsimulang magliyab, hindi laban kay Joanna, kundi laban sa sarili niyang mundo. Hindi ito matatapos dito. Bulong ni Adrian sa kanyang sarili, habang ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Camille, Papa, gagawin ko ang lahat para itama ang lahat ng ito. Habang sa loob ng bahay muling humagulgol si Joanna, habang yakap-yakap ang kanyang anak. Isinara niya ang pinto at ibinagsak ang aldaba, isang simbolo na muli na namang nakakandado ang pintuan ng kanyang puso. At sa pagkakataong ito, mas mahigpit na ang pagkakasara nito. Basang-basa si Adrian habang naglalakad sa malawak na pasilyo ng mansyon ng mga De Vega. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay nag-iiwan ng bakas ng tubig sa mamahaling carpet, ngunit wala siyang pakialam. Ang apoy ng galit sa kanyang dibdib ay sapat na upang hindi niya maramdaman ang lamig ng ulan. Sa dulo ng pasilyo sa loob ng malaking silid-aklatan, naghihintay si Salvador. Nakaupo ang matanda sa kanyang upuang gawa sa balat ng hayop, hawak ang isang baso ng alak. Sa ibabaw ng kanyang lamesa ay nakakalat ang mga litratong ipinadala ni Camille, mga litrato ni Adrian na kasama sina Joanna at Mia sa parke. Akala ko ba ay nagpapalipas ka lang ng oras, Adrian? Malamig na bungad ni Salvador nang hindi tumitingin sa anak. Ngunit base sa mga litratong ito, tila bumubuo ka na ng sarili mong pamilya sa piling ng isang hamak na mananahi. Tumayo si Adrian sa harap ng lamesa ng kanyang ama. Pumunta ako rito para sabihin sa'yo na tapos na ako sa mga laro ninyo. Alam kong si Camille ang pumunta sa bahay ni Joanna. Alam kong inutusan mo siya o hinayaan mo siyang gawin iyon. Ibinaba ni Salvador ang kanyang baso at tumingin ng matalim kay Adrian. Ginagawa ko ang nararapat para sa ating apelyido. Ang isang De Vega ay hindi nararapat na makita sa ganyang klaseng lugar, kasama ang ganyang klaseng mga tao. Sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang sinisira mo ay ang buhay ko pa. Sigaw ni Adrian, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa loob ng 39 na taon, sinunod ko ang lahat ng gusto mo. Naging robot mo ako sa kumpanya. Naging sunod-sunuran ako sa lahat ng plano mo.
Pero ang pag-ibig, hindi mo pwedeng diktahan ng puso ko. Tumayo si Salvador at lumapit sa kanyang anak. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Pag-ibig. Ang tawag dyan ay kahibangan, isang bitag iyan, Adrian. Gagamitin ka lang ng babaeng iyan para makuha ang yaman natin. Kapag nakuha na nila ang gusto nila, iiwan ka rin nila sa kangkungan. Hindi lahat ng tao ay katulad mo pa. Mahinahong sagot ni Adrian, bagaman bakas ang pait sa kanyang boses. Si Joanna ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng dignidad. Isinampal niya sa akin ang pera mo dahil mas mahalaga sa kanya ang respeto. Isang bagay na hindi mo kailanman naintindihan. Humalakhak si Salvador ng mapait. Kung ganoon, sige. Kung mas mahalaga sa iyo ang mananahing iyon kaysa sa pamilyang ito, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Mula sa araw na ito, tinatanggalan kita ng karapatan sa kumpanya. Lahat ng assets, lahat ng accounts at maging dumang penthouse na tinitirhan mo ay kukunin ko. Tignan natin kung mananatili pa ang pag-ibig na sinasabi mo kapag wala ka na kahit isang sentimo. Isang maikling katahimikan ang namayani. Inasahan ni Salvador na magmamakaawa si Adrian, ngunit nagulat siya nang makita ang isang mapayapang ngiti sa mga labi ng kanyang anak. Kunin mo ang lahat pa, seryosong sabi ni Adrian. Kunin mo ang pera, ang kumpanya at ang pangalan. Dahil sa loob ng 3 buwan na nakasama ko si Joanna at Mia, na-realize ko na mas mayaman pa sila sa atin. Mas mayaman sila dahil meron silang pusong marunong magmahal ng totoo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng material na bagay na ito kapalit ng kalayaan ko. Nagulat si Salvador. Hindi niya akalain na ganito katindi ang determinasyon ni Adrian. Ngunit sa halip na lumambot, lalong tumigas ang kanyang puso. Akala mo ba ay hahayaan ko lang kayong maging masaya? Banta ni Salvador, ang kanyang boses ay naging isang madilim na bulong. Kung hindi ka susunod sa akin, sisiguraduhin kong ang babaeng yon at ang kanyang anak ang magbabayad. Sisiguraduhin kong wala nang tatanggap sa kanya na kumpanya o customer. Dudurugin ko ang maliit niyang patahian hanggang sa wala na silang makain. Napakuyom ang mga palad ni Adrian. Huwag mong susubukan pa. Huwag mo silang sasaktan. Subukan mo ako, Adrian, hamon ni Salvador. Umalis ka na sa pamamahay ko bago pa magdilim ng tuluyan ang paningin ko. Tinalikuran ni Adrian ang kanyang ama. Lumabas siya ng mansyon nang walang kahit ano, kundi ang suot niyang basang damit at ang kanyang cellphone. Sa gitna ng ulan, naramdaman niya ang isang klase ng gaan sa kanyang dibdib. Wala na siyang kumpanya, wala na siyang yaman, ngunit sa unang pagkakataon, hawak na niya ang sarili niyang buhay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinakatiwalang kaibigan at legal advisor. Ihanda mo ang lahat ng papeles, utos ni Adrian. Ibibigay ko ang lahat kay Salvador, pero kailangan ko ng isang pabor. Gusto kong malaman ang bawat galaw ni Camille at ng aking ama. Hindi ko hahayaang saktan nila si Joanna. Habang naglalakad sa kalsada, iniisip ni Adrian si Joanna. Alam niyang galit pa ito sa kanya, alam niyang sarado pa ang pintuan ng puso nito. Ngunit ngayon, wala na siyang kailangang katakutan. Handa na siyang magsimulang muli, mula sa wala, makasama lang ang mag-inang nagbigay ng tunay na kahulugan sa kanyang buhay. Ang kabanatang ito ay nagtatapos sa deklarasyon ng digmaan sa pagitan ng mag-ama. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa karangalan at sa pag-ibig na handang isakripisyo ang lahat. Ang gabi sa Tondo ay binalot ng isang malakas at walang tigil na buhos ng ulan. Ang mga eskinita ay tila naging maliliit na ilog, at ang tunog ng patak ng tubig sa mga bubong na yari sa yero ay lumilikha ng isang nakabibinging ingay. Sa loob ng kanyang maliit na patahian, nakaupo si Joanna sa tabi ni Mia, pilit na pinatutulog ang bata sa gitna ng lamig. Biglang nabulabog ang katahimikan ng gabi nang marinig ang isang malakas na kalabog mula sa labas. Isang tunog ng nababasag na salamin ang sumunod na tila may mga batong ibinato sa kanyang bintana. "Mama, ano po iyon?" Sigaw ni Mia habang mabilis na yumakap sa kanyang ina.
Hindi pa nakakasagot si Joanna nang biglang bumukas ng marahas ang kanilang pintuan. Tatlong lalaking nakasuot ng itim na jacket at may takip ang mga muka ang pumasok. Wala silang sinasabi, ngunit ang kanilang mga kilos ay punong-puno ng karahasan. Sinimulan nilang baligtarin ang mga lamesa, itinapon ang mga tumpok ng tela sa putikan. At ang pinakamasakit para kay Joanna, buong lakas nilang itinumba ang kanyang lumang makina. Huwag pakiusap, huwag ninyong sirain ang gamit ko. Pagmamakaawa ni Joanna habang sinusubukang harangan ang isa sa mga lalaki. Ngunit isang malakas na tulak ang naging sagot nito, dahilan upang mapaupo si Joanna sa basang sahig. Iyan ang napapala ng mga taong hindi marunong lumugar. Bulyaw ng isa sa mga lalaki bago nito itinapon ang huling lampara sa dingding. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Huminto kayo, layuan ninyo sila. Si Adrian. Dumating siya na basang-basa, hinihingal, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi na siya ang malinis at maayos na bilyonaryong nakilala nila. Ang kanyang polo ay punong-puno ng mantsa at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang pader na handang humarang sa anumang panganib. Mabilis na hinarap ni Adrian ang mga lalaki. Bagaman tatlo sila at mag-isa lang siya, hindi siya nagpakita ng takot. Isang matinding bakbakan ang naganap sa loob ng masikip na silid. Nakatanggap si Adrian ng suntok sa kanyang sikmura at isang malakas na tama sa kanyang pisngi na nagdulot ng pagputok ng kanyang labi, ngunit hindi siya tumigil. Dinampot niya ang isang piraso ng kahoy at buong lakas na iwinasiwas ito upang itaboy ang mga salarin. Nang makitang hindi basta-basta susuko si Adrian, mabilis na nagtatakbo ang mga lalaki palabas at sumakay sa isang naghihintay na sasakyan. Naiwan ang silid na wasak marumi at puno ng pait. Dahan-dahang lumapit si Adrian kay Joanna na nakaupo pa rin sa sahig habang yakap si Mia. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang iniabot niya ito sa babae. Joanna! Mia, okay lang ba kayo? Mahina niyang tanong, ang boses ay gumaralgal sa pag-aalala. Tumingin si Joanna sa paligid. Ang kanyang tanging kabuhayan ay nasira na. Ang kanyang mga tela ay puro putik at ang kanyang makina ay wasak. Ngunit nang makita niya si Adrian, ang lalaking duguan at basang-basa dahil sa pagliligtas sa kanila, isang bagay sa loob niya ang tuluyang bumigay. Ang matitigas na harang na itinayo niya sa kanyang puso ay gumuho na parang buhangin. Bakit, Adrian? Hagulhol ni Joanna habang isinusubsob ang kanyang muka sa dibdib ni Adrian. Bakit mo ito ginagawa? Tignan mo ang sarili mo. Nawala na ang lahat sa iyo dahil sa amin. Niyakap ng mahigpit ni Adrian si Joanna at ang bata. Hindi niya inalintana ang sakit ng kanyang mga sugat. Wala akong pakialam sa pera, Joanna. Wala akong pakialam sa kumpanya. Ngayong gabi, napatunayan ko na ang tanging kayamanan na ayaw kong mawala ay kayo. Wala na akong penthouse, wala na akong milyon-milyon sa bangko, pero masaya ako dahil kasama ko kayo. Nagulat si Joanna at napatingin ng diretso kay Adrian. Anong ibig mong sabihin? Wala ka na ring lahat. Tumango si Adrian nang may mapait na ngiti. Tinalikuran ko na ang aking ama. Pinili ko ang kalayaan ko. Pinili ko kayo. Wala na akong maipagmamalaking yaman ngayon, Joanna. Isa na lang akong ordinaryong lalaki na naghahanap ng matutuluyan at ng taong magmamahal sa akin. Dito na naramdaman ni Joanna ang tunay na katapatan ni Adrian. Ang isang bilyonaryo ay handang maging pulubi para lamang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Wala nang dahilan para matakot pa siya. Wala nang dahilan para itaboy ang lalaking ito. Patawarin mo ako, Adrian. Bulong ni Joanna habang pinupunasan ang dugo sa labi ni Adrian gamit ang kanyang malinis na bahagi ng damit. Patawarin mo ako sa lahat ng masasakit na salitang sinabi ko. Hindi ko alam na handa kang magsakripisyo ng ganito. Shh! Wala iyon, sagot ni Adrian. Ang mahalaga ay magkasama tayo ngayon. Sa gabing iyon,
Sa gitna ng wasak na patahian at malakas na ulan, nabuo ang isang pangako. Isang pangako na hindi na sila muling maghihiwalay. Ngunit habang nagpapahinga ang tatlo sa isang madilim na sulok ng kalsada, nakamasid pa rin ang isang sasakyan. Sa loob nito, si Camille ay muling nagpapakita ng isang demonyong nangiti habang hawak ang isang invitation card. Magpakasaya muna kayo sa putikan ninyo, bulong ni Camille. Dahil sa festival ng school ni Mia, bukas sisiguraduhin kong doon matatapos ang lahat. Doon ko kayo tuluyang lulubog sa harap ng maraming tao. Ang kabanatang ito ay nagtatapos sa isang sandali ng pag-ibig at pagkakaisa, ngunit may nakaabang na mas malaking panganib na susubok sa kanilang bagong buong pamilya sa harap ng publiko. Ang sikat ng araw sa bakuran ng paaralan ni Mia ay tila nakikigalak sa ingay at tawa ng mga bata. Ito ang araw ng Family Day. Isang okasyong dati ay kinatatakutan ni Joanna dahil sa lungkot na idinudulot nito sa kanyang anak. Ngunit ngayon, ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bagong buhay na kanilang kinakaharap. Maayos na nakasuot si Mia ng kanyang kulay rosas na bestida, ang telang isinalba ni Joanna mula sa putik noong gabing iyon. Sa tabi niya ay si Adrian, na bagaman nakasuot lamang ng simpleng puting polo at pantalon, ay naglalabas pa rin ng awtoridad at pagmamahal. Hawak ni Adrian ang kamay ni Mia sa kaliwa at ang kamay ni Joanna sa kanan. Mama, tignan mo, ang daming daddy. Masayang turo ni Mia sa mga naglalakad na pamilya. Pero ang daddy ko, ang pinakagwapo sa lahat. Napangiti si Adrian at hinalikan ng tuktok ng ulo ng bata. Salamat, Mia. At ikaw, ang pinakamagandang prinsesa dito. Ngunit ang katahimikan ng kanilang sandali ay biglang nabasag ng isang mamahaling puting sasakyan ang pumasok sa loob ng paaralan kahit bawal ang sasakyan sa loob ng palaruan. Bumaba mula rito sina Salvador at Camille. Si Camille ay nakasuot ng isang magarbo at napakatingkad na damit na tila ba pupunta sa isang red carpet event sa halip na sa isang school festival. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya habang nakatingin sa paligid. Tignan mo nga naman. Malakas na panimula ni Camille, sapat na para marinig ng ibang mga magulang. Isang bilyonaryong itinakwil ng sariling ama ngayon ay nakikihalo na sa mga hamak na tao sa tondo. Bagay na bagay ka rito, Adrian. Amoy pawis at amoy mahirap. Humakbang si Salvador patungo sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Huling pagkakataon na ito, Adrian. Iwanan mo ang mga taong ito at bumalik ka sa mansyon. Huwag mong ipahiya ang ating pangalan sa harap ng publiko. Hindi natakot si Adrian. Humakbang siya paitaas at hinarap ang kanyang ama. Wala na akong pangalang dapat protektahan pa. Ang tanging protektado ko ngayon ay ang pamilyang ito. Lumingon si Camille kay Joanna na noong oras na yon ay tahimik lang na nakatayo. Lumapit ang kontrabida at dinuro ang mananahi. Ikaw, akala mo ba ay nanalo ka na? Tignan mo ang sarili mo, isang basurang mananahi na nanggaling sa kanal. Kahit anong gawin mo, hinding-hindi ka magiging kauri namin. Sa gitna ng kanyang galit, kinuha ni Camille ang isang baso ng matingkad na kulay ubing juice mula sa malapit na mesa ng buffet. Itataas na sana niya ang kanyang kamay upang isaboy ito sa mukha ni Joanna, ngunit sa isang iglap, mabilis na nahuli ni Joanna ang pulso ni Camille. Ang mga mata ni Joanna ay nag-aapoy sa matinding dignidad. Tama na. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may talim na yumanig kay Camille. Hindi mo na ako masasaktan muli dahil ang basurang sinasabi mo ay mas malinis pa ang kaluluwa kaysa sa gintong suot mo. Sa isang mabilis at determinadong galaw, inagaw ni Joanna ang baso mula sa nanginginig na kamay ni Camille at dahan-dahan sa harap ng lahat ng mga magulang at guro ay ibinuhos niya ang juice sa ulo ng babae. Ang malapot at kulay ubing likido ay dumaloy mula sa maayos na buhok ni Camille sa kanyang mukha hanggang sa kanyang mamahaling damit. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid bago ito napalitan ng mga bulungan ng mga tao. Lumayas ka na rito.
Utos ni Joanna ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Dahil ang lugar na ito ay para sa mga pamilyang marunong magmahal, hindi para sa mga taong ang tanging alam ay manira ng kapwa. Hiyang-hiya si Camille habang sinusubukang punasan ang likido sa kanyang muka, ngunit lalo lang itong kumalat. Tumingin siya kay Salvador para humingi ng tulong, ngunit maging ang matanda ay napayuko sa tindi ng kahihiyan. Mabilis na nagtatakbo si Camille pabalik sa sasakyan, habang si Salvador ay sumunod na lamang ng walang kibo. Nang mawala ang mga ito, muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Tumingin si Adrian kay Joanna nang may matinding paghanga. Hindi ko akalain na kaya mong gawin iyon. Para sa anak ko, Adrian, gagawin ko ang lahat para ipakita sa kanya na hindi tayo dapat magpaapi kanino man. Sagot ni Joanna habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. Dito na naramdaman ni Adrian na ito na ang tamang panahon. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumuhod sa gitna ng palaruan sa harap ni Joanna at Mia. Ang lahat ng tao sa parke ay napatigil at tumingin sa kanila. Joanna, panimula ni Adrian ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Wala na akong milyon-milyong pera. Wala na akong kumpanyang maipagmamalaki sa'yo. Ang tanging dala ko lang ngayon ay ang puso ko at ang pangako na hinding-hindi ko kayo iiwan. Kinuha ni Adrian ang isang simpleng singsing mula sa kanyang bulsa, isang singsing na binili niya mula sa kanyang huling natitirang ipon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mia. Mia, prinsesa ko, papayagan mo ba akong maging daddy mo habang buhay? Papayagan mo ba akong alagaan ang mama mo at protektahan kayong dalawa hanggang sa aking huling hininga? Umiiyak na tumango si Mia at niyakap ang leeg ni Adrian. Opo, Daddy. Adrian, opo. Tumingin si Adrian kay Joanna. Joanna ang mananahi ng buhay ko. Papayag ka bang maging asawa ko? Humagulgol si Joanna sa tuwa habang natumatango. Oo, Adrian. Oo. Isinuot ni Adrian ang singsing sa daliri ni Joanna at sa gitna ng palakpakan ng mga tao sa paaralan, nagyakap ang tatlo. Ang bilyonaryong dati ay puno ng kahungkagan ngayon, ay punong-puno na ng buhay. Ang mananahing dati ay puno ng takot ngayon, ay puno na ng tapang at pag-asa. Lumakad silang tatlo palabas ng paaralan, magkahawak kamay sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw ng Maynila. Hindi man sila sakay ng isang marangyang limusin, ang bawat hakbang nila ay puno ng katiyakan. Ang pintuan ng puso ni Adrian na dati ay nakakandado ay tuluyan ng nabuksan at sa loob nito, natagpuan niya ang tunay na kayamanan, isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng pagpili at tunay na pagmamahal. Dito nagtatapos ang kwento ng isang inosenteng tanong na nagpabago sa tadhana. Dahil minsan ang mga sagot na matagal nating hinahanap ay hindi matatagpuan sa itaas ng mga gusali, kundi sa maliliit na tinig na nagtatanong ng may katapatan. Ang ingay ng tondo sa madaling araw ay tila isang malupit na orasan na gumigising sa diwa ni Adrian. Wala na ang malambot na kama, ang sentralisadong air conditioner, at ang tahimik na silid sa Makati. Ngayon, ang kanyang hinihigaan ay isang manipis na banig sa tabi ng maingay na makina ni Joanna. Ang bawat galaw niya ay sinasabayan ng masangsang na amoy ng estero at ang init na nagmumula sa mga dikit-dikit na bahay. Tumingin si Adrian sa kanyang mga kamay. Ang mga daliring dati ay sanay lamang sa pagpindot ng keyboard ng mamahaling laptop at pagpirma ng mga milyong pisong kontrata ay puno na ngayon ng mga gasgas at paltos. Sa nakalipas na 2 linggo, naranasan niya ang lahat ng uri ng pagtanggi. Bawat kumpanyang pinupuntahan niya, kapag nalaman ang kanyang pangalan ay agad siyang itinataboy. Alam niyang ito ang ganti ni Salvador at Camille ang gawin siyang isang multo sa mundo ng korporasyon. Adrian, mainit ang kape. Uminom ka muna bago ka umalis. Malumanay na tawag ni Joanna. Lumapit si Adrian at pilit nang ngumiti. Ngunit ang kanyang nangiti ay agad na naglaho nang marinig niya ang mahinang ubo ni Mia mula sa loob ng silid. Mabilis siyang pumasok at hinipo ang noo ng bata.
Joanna, sobrang init ni Mia. May lagnat siya. Nag-aalalang sabi ni Adrian. Nagmadali si Joanna at tiningnan ng anak. Diyos ko, baka dahil ito sa ambon noong isang araw habang hinihintay nating matuyo ang mga tela. Wala na tayong gamot dito at ang huling barya ko ay pambili sana ng bigas mamaya. Nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib si Adrian. Ito ang katotohanang kinatatakutan niya, ang kawalan ng kakayahang protektahan ang mga taong mahal niya dahil sa kawalan ng pera. Tumayo siya nang may determinasyon. Hahanap ako ng paraan. Bibili ako ng gamot pangako. Sabi ni Adrian habang mabilis na isinusuot ang kanyang tanging sapatos na butas na ang swelas. Lumabas si Adrian sa kalsada sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Naglakad siya patungo sa pantalan kung saan alam niyang tumatanggap sila ng mga kargador kahit walang papeles. Sa loob ng 5 oras, binuhat ni Adrian ang mabibigat na sako ng bigas sa ilalim ng init na nakakapaso ng balat. Ang bawat hakbang niya ay parang pagpunit sa kanyang mga kalamnan, ngunit sa tuwing naiisip niya ang ubo ni Mia, ay lalo siyang nagpupursige. Nang matapos ang trabaho, iniabot sa kanya ang 300 piso, isang halaga na dati ay barya lamang para sa kanya, ngunit ngayon ay tila ginto. Habang naglalakad, pauwi isang marangyang itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanyang tabi. Bumaba ang salamin ng kotse at lumitaw ang mukha ng dati niyang manager. Sa kumpanya si Richard kasama ang ilang dating kasamahan. Adrian, ikaw ba talaga yan? Tumawa si Richard ng may panunuya. Tignan niyo nga naman ang dating Leon ng Makati, ngayon ay amoy sako na at mukhang pulubi. Balita namin hinaharas ka raw ni Camille, sayang ka Adrian. Kung sumunod ka lang sana sa tatay mo, hindi ka nagpapakapagod sa ganyang klaseng trabaho. Hindi kumibo si Adrian, tinitigan niya lang sila ng may dignidad. Ang trabahong ito ay marangal, Richard. Mas mabuti ng maging kargador na may payapang puso kaysa maging manager na ang tanging alam ay sumipsip sa mga makapangyarihan. Aba, may yabang pa rin. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Richard bago niya muling itinaas ang salamin ng kotse at pinaharurot ito na nagdulot ng pagtalsik ng maduming tubig mula sa kanal patungo sa damit ni Adrian. Napapikit si Adrian, pinipigilan ng galit. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa botika. Pagkatapos bumili ng gamot, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Wala siyang payong, kaya mabilis siyang tumakbo. Sa tindi ng dulas ng kalsada, biglang nawalan ng balanse si Adrian at malakas siyang sumubasob sa semento. Isang matinding kalabog ang narinig nang tumama ang kanyang tuhod at siko sa matigas na kalsada. Ngunit sa kabila ng sakit, ang tanging ginawa ni Adrian ay itaas ng mataas ang plastik ng gamot upang hindi ito mabasa o madumihan. Nanatili siyang nakadapa sa putikan ng ilang sandali, hinihingal, habang ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha ng pagod. Kailangan kong makauwi. Kailangan kong makauwi. Bulong niya sa sarili. Nang makarating siya sa bahay, agad siyang sinalubong ni Joanna. Gulat na gulat si Joanna nang makitang duguduan ang siko ni Adrian at punong-puno ng putik ang kanyang buong katawan. Adrian, anong nangyari sa'yo? Sigaw ni Joanna habang mabilis na kumukuha ng tuwalya. Inabot ni Adrian ang gamot ng may panginginig. Ang gamot ni Mia. Ligtas yan, Joanna. Hindi na ba? Naiyak si Joanna habang kinukuha ang gamot. Niyakap niya si Adrian nang mahigpit sa gitna ng kanilang maliit na sala. Bakit mo ginawa ito? Pwede naman tayong humiram kay Aling Pilar. Ayaw kong umasa sa iba, Joanna. Mahinang sagot ni Adrian habang unti-unting pumikit ang kanyang mga mata dahil sa sobrang pagod. Gusto kong patunayan sa inyo at sa tatay ko na kahit wala akong pera, kaya akong maging lalaki para sa inyo, na ang pag-ibig ko ay hindi lang sa salita. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Mia, dahil sa gamot maingat na nililinisan ni Joanna ang mga sugat ni Adrian, pinagmamasdan niya ang mukha ng lalaking ito, isang lalaking dati ay nakatira sa palasyo, ngunit ngayon ay masaya ng kapiling sila sa gitna ng kahirapan. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali,
Isang mensahe ang pumasok sa lumang cellphone ni Adrian na naiwan sa mesa. Hindi napigilan ni Joanna na basahin ito. Enjoying your life in the mud, Adrian. This is just the beginning. Tomorrow, the court will serve the papers. Let's see if your little seamstress can keep her daughter when she has no business and no money. See you in court. Camille, nabitawan ni Joanna ang bulak na hawak niya. Ang pait ng realidad ay muling sumampal sa kanya. Hindi pa tapos ang laban at sa pagkakataong ito, hindi lang pera ang kukunin sa kanila, kundi ang tanging dahilan ng kanilang kaligayahan, si Mia. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ay hindi nagdala ng init kundi isang malamig na kaba na gumagapang sa balat ni Joanna. Nakapatong sa kanilang maliit na lamesa ang isang puting sobre na may opisyal na selyo ng korte. Bawat salitang nakasulat sa loob nito ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang puso. Kukunin nila si Mia Adrian. Basag ang boses ni Joanna habang nakatitig sa dokumento. Sinasabi rito na hindi ko raw kayang ibigay ang pangangailangan ng anak ko, na ang tondo ay isang mapanganib na lugar para sa isang bata, na wala na akong maayos na hanap buhay dahil wasak na ang patahian ko. Lumapit si Adrian at hinawakan ang nanginginig na mga kamay ni Joanna. Kahit napagod ang kanyang katawan mula sa pagtatrabaho sa pantalan, ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas at alerto. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, Joanna. Seryosong sabi ni Adrian. Maaring kinuha ni Salvador ang pera ko, ngunit hindi niya kinuha ang utak ko. Alam ko kung paano lumalaban ang mga taong tulad nila. Makalipas ang ilang oras, nagtungo sila sa isang marangyang gusali sa Makati, ang opisina ng mga abogado ni Camille. Sa loob ng silid na puro salamin at bakal, nakaupo si Camille, na tila isang reyna sa kanyang trono. Sa tabi niya ay ang mga abogadong nakasuot ng mamahaling Amerikana, handang pumatay ng dangal gamit ang mga batas. Dumating din kayo. Simulala ni Camille nang may nakatutuyang tawa. Tiningnan niya si Adrian mula ulo hanggang paa. Tignan mo nga naman, Adrian. Ang dating hari ng corporate world ngayon ay mukhang kargador na talaga. At ikaw, Joanna, handa ka na bang pirmahan ng waiver para sa kustodiya ni Mia? Hinding-hindi ko ibibigay ang anak ko sa iyo, Camille. Matapang na sagot ni Joanna, bagaman bakas ang takot sa kanyang mga mata. Tumayo si Camille at lumapit sa kanila. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay tila isang paghamon. Isipin mo ang bata, Joanna. Ano ang maibibigay mo sa kanya? Isang barong-barong na pinapasok ng ulan, isang buhay na laging nanganganib dahil sa mga lasing at gulo sa paligid mo. Sa amin magkakaroon siya ng pinakamagaling na paaralan, malaking bahay at kinabukasan. Ang kailangan ni Mia ay pagmamahal, hindi ang malamig na perang galing sa inyo. Sigaw ni Joanna. Dito na nawala ang pasensya ni Camille. Isang mabilis na galaw ang kanyang ginawa. Itinaas niya ang kanyang kamay upang isampal muli ang katotohanan kay Joanna. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, isang matigas na kamay ang humuli sa kanyang pulso. Si Adrian, ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit sapat na upang mapadaing si Camille sa sakit. Ang kanyang titig ay kasing lamig ng bakal. Huwag mong susubukang hawakan ang asawa ko, Camille. Madilim na babala ni Adrian. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit punong-puno ng banta na nagpatahimik sa buong silid. Bitawan mo ako, Adrian. Wala ka ng kapangyarihan dito. Bulyaw ni Camille habang pilit na kumakawala. Binitawan ni Adrian ang pulso ni Camille nang may pandidiri. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang maliit na folder mula sa kanyang lumang bag. Inihagis niya ito sa lamesa sa harap ng mga abogado. Maaaring wasak ang patahian ni Joanna, ngunit ang mga lalaking sumira niyon ay nasa ilalim na ng investigasyon. Paliwanag ni Adrian. Mayroon akong kopya ng usapan nila sa isang bar kung saan ipinagmamalaki nilang binayaran sila ng isang babaeng nagngangalang Camille para manira ng kabuhayan. At hindi lang iyan. Nanlaki ang mga mata ni Camille nang makita ang mga dokumento sa loob ng folder. Alam ko rin ang ginagawa mong unti-unting paglilipat ng mga assets ni Salvador sa sarili mong account habang siya ay nagkakasakit. Pagpapatuloy ni Adrian. Plano mong iwanan ang tatay ko.
Kapag nakuha mo na ang lahat, sa tingin mo ba ay papayag ang korte na ibigay ang isang bata sa isang taong may balak magnakaw at manira ng buhay? Namutla si Camille. Ang kanyang mga abogado ay nagsimulang magbulungan, tila nag-aalangan na sa kanilang posisyon. "Umalis na tayo rito, Joanna," sabi ni Adrian habang inaalalayan ng babae. "Hayaan nating ang mga abogado ang mag-usap sa korte. Ngunit tandaan mo ito, Camille, ang pamilyang ito ay hindi mo kayang gibain." Nang makalabas sila ng gusali, tila nakahinga ng maluwag si Joanna. Ngunit bago pa sila makarating sa kanilang sasakyan, tumunog ang cellphone ni Adrian. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. "Adrian," yung boses sa kabilang linya ay mahina, hinihingal at puno ng pagdurusa. "Tulungan mo ako. Ang puso ko." "Papapa, ikaw ba yan?" sigaw ni Adrian. Ang tawag ay naputol. Sa gitna ng kanilang tagumpay laban kay Camille, isang mas malaking krisis ang dumating. Si Salvador ay inatake sa puso at sa loob ng kumpanya, nagsimula na ang pag-aalsa ni Camille upang tuluyang tumahol ang kapangyarihan. Tumingin si Adrian kay Joanna. "Kailangan nating pumunta sa ospital. Kahit anong sama ng ginawa niya, tatay ko pa rin siya." Tumango si Joanna, hinawakan ang kamay ni Adrian ng mahigpit. "Kasama mo kami, Adrian. Sa hirap at ginhawa, hindi ka na mag-iisa sa pagharap sa kanila." Ang kabanatang ito ay nagtatapos sa isang mabilis na takbo ng sasakyan patungo sa ospital kung saan ang buhay ni Salvador ay nakabitin sa isang manipis na sinulid at ang huling laban para sa dangal at pamilya ay magaganap na. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin sa loob ng intensive care unit ay tila nagpapatagal sa bawat segundo. Nakaupo si Adrian sa tabi ng kama ng kanyang ama habang sa labas ng salamin ay nakatanaw sina Joanna at Mia. Ang katahimikan ay binabasag lamang ng ritmo ng heart monitor, isang tunog na nagpapaalala kay Adrian kung gaano kanipis ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Dahan-dahang imulat ni Salvador ang kanyang mga mata. Wala na ang talas at bagsik sa kanyang paningin. Ang tanging naroon ay ang panghihina at isang bakas ng pagsisisi. "Adrian." Mahinang tawag ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. "Nandito ako, sagot ni Adrian. Mahigpit na hinawakan ng kamay ng ama. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang dugong nananalatay sa kanila ay hindi kayang itanggi ng kanyang puso. Ngunit ang sandaling iyon ay muling nabulabog. Bumukas ng marahas ang pinto ng silid at pumasok si Camille. Wala siyang dalang bulaklak o anumang bakas ng pag-aalala. Sa halip, hawak niya ang isang asul na folder at isang pluma. "Mabuti at gising ka na, Salvador." Bungad ni Camille, ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali. "Kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito. Ang board of directors ay nagkakagulo na. Kailangan ng kumpanya ng isang itinalagang mamumuno bago bumagsak ang ating stocks." Tumayo si Adrian at humarang sa gitna. "Tumigil ka na, Camille. Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ng tatay ko? Wala ka na talagang natitirang kahihiyan. Tumabi ka, Adrian." Bulyaw ni Camille, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ambisyon. "Wala ka na sa kumpanyang ito. Isa ka na lamang kargador mula sa tondo. Hindi mo alam ang mga sakripisyong ginawa ko para sa pamilyang ito." Sa pagkakataong ito, si Joanna na ang pumasok sa silid. Lumapit siya kay Camille nang may kalmado ngunit nakakakilabot na awtoridad. "Ang sakripisyong sinasabi mo ay pagnanakaw, Camille. Ang folder na hawak mo ay hindi para sa ikabubuti ng kumpanya, kundi para sa tuluyang paglipat ng lahat ng ari-arian ni Salvador sa pangalan mo." "Paano mo nalaman ang..." Napatigil si Camille, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Mula sa likuran ni Joanna, pumasok ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis, kasama ang abogado ni Adrian na si Richard, na sa pagkakataong ito ay pinili ang panig ng katotohanan. "Camille, meron kaming sapat na ebidensya ng iyong tangkang panloloko at ang pagbabayad mo sa mga tauhang sumira sa ari-arian ni Joanna.
pahayag ng abogado. Kasama na rito ang testimonya ng mga kargador na inutusan mong manakit kay Adrian. Nabitawan ni Camille ang folder. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang ang mga pulis ay lumalapit sa kanya. Hindi ito maaari. Salvador, tulungan mo ako. Tumingin si Salvador kay Camille nang may matinding pait. Akala ko ikaw ang magliligtas sa ating pangalan, ngunit ikaw pala ang papatay sa amin. Adrian, patawarin mo ako. Sa gitna ng sigaw at pagpupumiglas na ilabas si Camille ng mga awtoridad. Ang silid ay muling binalot ng katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na mabigat. Ito ay puno ng pagtanggap. Makalipas ang isang buwan, unti-unting nakabawi si Salvador. Isang hapon sa hardin ng ospital, ipinatawag niya sina Adrian at Joanna. Adrian, gusto kong bumalik ka sa kumpanya, sabi ni Salvador habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Ibibigay ko sa iyo ang pamamahala. Ikaw ang nararapat na maging CEO. Ang yaman nating ito ay sa iyo. Tumingin si Adrian kay Joanna, pagkatapos ay kay Mia na masayang naghahabol ng mga paru-paro sa damuhan. Isang mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat pa simula ni Adrian. Ngunit nahanap ko na ang tunay kong yaman sa tondo. Ang kumpanya, tutulungan kita bilang consultant mula sa malayo. Ngunit ang buhay ko ay nasa maliit na patahian ni Joanna. Doon ako masaya. Doon ako naging totoong tao. Nagulat si Salvador, ngunit sa pagkakataong ito, tumango siya ng may paggalang. Marahil ay tama ka. Ang tunay na pamana ay hindi ang pera sa bangko, kundi ang pag-ibig na handang manindigan sa gitna ng unos. Lilipas ang 6 na buwan. Isang simpleng pagdiriwang ang naganap sa Rizal Park, sa mismong lugar kung saan nagtanong ang isang maliit na bata kung may asawa na ba ang isang bilyonaryo. Ang dating wasak na patahian ni Joanna ay isa na ngayong maayos na butik na may pangalang Mia's Fashion House. Si Adrian na dati ay tinitingala sa Makati ay masaya na ngayon sa kanyang simpleng buhay bilang katuwang ni Joanna sa negosyo at bilang isang tapat na ama kay Mia. Sa ilalim ng gintong sikat ng araw, lumuhod muli si Adrian sa harap ni Joanna. Wala nang kaba, wala nang takot. Joanna, sabi ni Adrian habang hawak ang isang singsing na gawa sa pilak-payak, ngunit kumikinang sa katapatan. Salamat sa pagbubukas ng pintuan ng iyong puso para sa isang taong tulad ko. Ngayon, sa harap ng Diyos at ni Mia, ipinapangako ko na habang buhay, tayong maglalakad ng magkahawak kamay. Umiiyak sa tuwa si Joanna habang tumatango. Oo, Adrian, habang buhay. Mabilis na tumakbo si Mia at niyakap silang dalawa. Ang 3 pusong dati ay nag-iisa ngayon ay nabuo na sa isang matibay na pamilya. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog ang kanilang mga anino, ay naging isa sa damuhan, isang simbolo na sa huli ang tunay na tagumpay ay hindi na susukat sa taas ng gusali, kundi sa lalim ng pag-ibig na nakatanim sa puso.